Kagawad, magandang hapon. Salamat po sa pagpunta. Pakikwento Kagawad, paano ho na nawala yung sasakyan ninyo? Ganito po bali, November 11 po ng alas alas 6 na po ng gabi. Tinawagan po ako ng kumpare ko, si Rodolfo Diego. Okay. At ang sabi niya po sa akin, arkilayin niya po yung L300 ko para panghakot ng gamit ng kuya niya. Hindi sinabi ko anong gamit. Wala po. Okay. So, pinahiram niyo naman po. Opo. Nung una po, hindi ako pumapay kasi nasa biyahe pa po ako noon na that time na yon. Hanggang sa ilang beses po siyang tumawag. Kinukulit kayo? Opo, kinukulit po ako. Okay. Hanggang sa sa sobrang ilang beses na tumawag sa akin, na pinagbigyan ko na po siya. Galing pa akong Bulacan, Okay. lumuwas po ako ng Manila, hanggang sa dinala ko po yung sasakyan sa kanila, dinaanan ko siya doon. Tapos siya na po yung nag-drive, dinala po namin sa Camp Karingal. Sa Camp Kampo Karingal ng po mga mismo. pulisyon sa Opo, Quezon City. Sa Camp Karingal po mismo. Doon po kasi nakadestino yung kuya niya. Yung kuya ni Rodolfo is police. Yes po, CIDG po. CIDG. Anong pangalan ng kuya niya? Henaro Diego po. Anong rango po? Hindi ko po alam kung ano Pero rango ni sir, CIDG po siya. Yes po. Itong Senaro, Police Master Sergeant. Okay. So, ano nangyari po sunod? Pagdating doon sir, wala pa si Sir Henaro Diego. Ang nandun, hindi ko pa kilala nung una. Akala ko yung dalawa na yun, police, nung that time na yun, nung oras na yun. May yung dalawang tao. Opo, yung nakaabang doon. Okay. Ngayon sir, mga ilang minuto bago ko nalaman na yung isa doon asset nila. As yung isa, ayun po si Sir Edward Pagabaw. Edward Pagabaw po. Pagabaw. Sino po ito si Edward Pagabaw? Kasamaan din po ni Sir Diego sa CIDG. Siya po yung nakakakilala sa asset na kasama niya pala nung... Ang pangalan po ng asset ay? Wala, hindi ko po kilala eh. Tapos meron pang asset. Okay. Opo. Ngayon sir, doon ko na nalaman na gagamitin pala nila sa operation yung sasakyan ko. Na, Hindi sila nagpaalam ahead of time na hiramin natin to para wala sa... po sir, wala po silang sinabing ganun. Basta tuloy-tuloy lang po yung pangyayari. Nilagyan nila ng GPS yung L300 ko. Tapos pinakit kami doon sa opisina nila sa taas. Naiwan na yung sasakyan namin doon sa baba. Nung nagmi-meeting na sila yung mga pulis, yung grupo ng mga pulis. Nagmi-meeting sila sir, hindi ko kilala eh. Nandun po kayo. Andun po kami sa gilid lang po. Okay. Ano lang, parang kusina lang yung opisina nila doon eh. Okay. Parang kusina lang. Nasa gilid lang po kami nakikinig ni kumpare ko Rodolfo Diego. Mhm. Na ayun nga po, andun yung sa pulis na yun sir, ang kilala ko lang si Diego. si Diego lang po yung Henaro Diego. Pero tanda ko lang po yung mga mukha nila. Kaya nagmi-meeting sila ro na yung sasakyan ko gamitin nila, ipapadrive sa asset. Doon ko na nalaman na yung asset ang magdadrive. Mhm. Okay. Ngayon, dito tayo sa sabi nung nila, nag-uusap sila sa Quezon City. Gagawa sila ng yung operation, yung asset nila may drive. Ngayon, once na nakagawa lang sila ng nanakaw nila yung dapat nakawin na telephone wire. Magnanakaw sila. Opo. Anong nanakawin? Telephone wire po PLDT. Okay. Once na po na ikarga na sa L300. sasakyan ko yung mga ebidensya, wag muna nilang uhulihin. Okay. Hintayin nilang sumakay lahat ng mga nagnakaw. Doon nila po nila huhulihin. So parang entrapment. Yes po, ganun po ang entrapment nila. Okay, so pupunta sila sa isang lugar, magnanakaw ng mga kable ng Opo, kuryente ng Meralco. Once na PLDT ikarga po. na kable ng PLDT. Yes po. Once na nanakaw na at naikarga na doon sa sakyan ninyo, magsiakyata rin mga kawatan. Pag akyat ng mga kawatan, boom! Doon mo nila huhulihin. Okay, nahuli naman yung mga kawatan. Bali, ang nangyari po, bago mag alas 12 siguro, mga alas 12 ng gabi, na-cancel po yung operation. Kasi nakakontakt nila yung asset nila eh. Hindi ra po sila makagalaw sa Quezon City. So ano nangyari? Na-cancel po yung operation, nag-uwi na po yung ibang kasama nilang pulis. Okay. Ngayon, hinintay po na namin yung sasakyan ko. Okay na po. Nakuha mo na ulit. Hindi pa po. Hinintay na lang po namin. Maya-maya po makakalipas ng mga kalating oras, umakyat po si Sir Pagabaw, yung may kakilala sa asset. Tuloy na po yung operation. Natuloy na po yung operation. Maya-maya, mga kalating oras na naman po nang naganap, nahuli na po yung L300 ko sa Tagig ng barangay. Opo, sa Tagig na po nangyari yung Nandun na yung mga kawatan sa loob ng... nandun po. Doon po nahuli. Bali, may kasamang para pong truck yun na mas malaki. At may karga ng mga nakaw na kable ng PLDT. Pagdating po namin doon, pinuntahan po namin doon sa Tagig, ang nakita ko pong may karga ng wire ng PLDT, yung truck po na malaki. Ang karga po ng sasakyan ko, yung kulay orange na barrier lang na plastic. Okay. Saka yung mga best. Yun lang po yung natanong ko sa L300 ko eh. So, yung sasakyan ninyo na impound kasi nagamit sa krimen. Opo. So, nung nagkahulihan na at pre-process na yung operation, so lumitaw na yung sasakyan ninyo may karga ng mga nakaw ng mga gamit. Parang ganun po kasi may nakita akong barrier doon na kulay orange eh. Kaya Pero nga. yung mga wire po nasa kabilang truck. So, ibig sabihin, gagamitin ng korte yun as evidence. Kaya po, accessories of the crime po yung Accessory to the crime. Okay. So, ngayon, nasaan po yung L300 nyo? Andun po sa Taguig City po, 9 pound. So, ilang buwan nyo na po hindi nagagamit inyong van? Balit 3 months na po, mula 3 months na. November 12. Opo. Sarge, salamat sa pagpunta, Sarge. Yes, sir. Thank you, Colonel. Sir,
Pagabaw. Nung hiniram niyo po yung sasakyan niya, bakit di ka naging honest para meron siyang choice kung papayag ba siya o hindi no, gagamitin sa operation. Tapos wala nang ang bayad, nabulyaso pat na impound at wala tuloy siyang hanap buhay. Ginagamit mo ata sa panghanap buhay itong Yes po. van mo. Saspat ka nangyari. Bali, sir, in-inform ko naman po yung kapatid ko, sir. Sabi ko nga, yung sasakyan, sir, gagamitin sa operation, sir. Hindi ko lang alam, sir, sa kapatid ko, sir, ba't di nasabi sa kanya, sir, ng yung totoo, sir. Pero nang dating sa opisina, sir, sinabi naman namin sa kanya, sir, yung totoo, sir, na gagamitin na. Kasi, sir, yung sasakyan niya, sir, kasi may ano po, sir, ng Lala Move, may sticker po. Nag-request kami sa kanya, sir, para hindi masunog, sir, yung operation, sir. Alisin. Sir. Babayaran na lang po namin, sir, yung sticker. Okay. So, natuloy yung operation at meron na huling truck plus yung kanyang van at syempre pinoses yun at yung pagkahuli dahil medyo successful yung operation nadama yung kanyang van. Paano yun ngayon? 3 buwan na siya? 3? 3 buwan na po. Hindi niya nagagamit sa panghanap buhay. Willing naman kami tumulong, sir. Nagkaroon lang kami, sir, ng misunderstanding, sir, ni Sergeant Pagabaw, sir. Kaya naapektuhan, sir, yung sir, yung pagtulong dito, sir, sa sir. Kasi ang sabi niya po, sabi ko, magkano ba nagagastos mo? Ang kinikita mo sa van per day. Sabi niya, 1.5. Sige, papalam ko kung 1.5 kung kaya namin. Kasi kung iso-solder namin dalawa, hindi namin kaya. Kasi ito naman, naging honest din naman kami na yan may tinatrabaho kami na kailangan ng sasakyan. Pinapag-provide kami. So, nga po, may GPS nga po kami kinarga doon. Alam niya po. Right. So, ginagamit niya sa Lala Move, everyday meron siyang kinikita. So, Yes, papalitan sir. niya na lang. Apo, sir. Ang pinagtataka ko lang, and dito si Colonel, yung hepe ninyo, bakit hindi na lang sasakyan ng gobyerno? Wala ba tayong mga unmarked vehicle, yung CIDG na pwedeng gamitin para kung sakali man nagkaroon ng bulyaso, problema, at least CIDG yan. And then, kunin ng korte. Alam ko, hintayin hanggang matapos yung kaso, bago i-release yung sasakyan. So far, sir, since na yung pagkakasabi po sa akin nun, sir, biglaan na po yun, sir. Initially, sir, isa lang naman po talaga ang sasakyan namin sa CIDG QC. Okay. So, basically, nag-initiative ang ating mga operatiba para makakuha ng... Pero, hindi niyo ba sinabi sa piskal na itong sasakyan na ito, renta lamang namin to para hindi na isinama sa kaso? Pwede ba yung gano'n? Mas alam niyo po kasi kayong nasa PNP. Sanay kayo sa mga operations na gano'n. Actually, sir, kinoordinate na po namin yan dun sa apprehending unit, sir, which is the Taguig CPS. But since, yun nga po, sir, kasama po siya sa mga nahuli, magkakaroon na lang po kami ng motion for release of bail na lang, sir. Motion. So, ibang unit po ang nakahuli. Opo, sir. Kasi, Kasi kung sa inyo yon, Opo, madali sir. nang yung sasakyan, itabi na muna tapos yung mga kawatan, kung sino may makasabat, yun lang isa sa kote. Kaya po yung sasakyan po kasi na gamit niya L-Tran. Kaya po yun po yung na-provide namin. Kasi yun po yung pinaprovide ng grupo po. Okay. So, ang problema ka lang kasi ni Kagawad, Colonel Sarge, Yes, sir. yung bang nadama yung kanyang sasakyan at syempre, nung madami yung kanyang sasakyan, dami din yung kanyang kita kasi ginagamit sa panghanap buhay. So, maayos pala. So, ano na pong pinaka-status, Colonel? So, nag-file kayo ng motion to release na. ongoing pa, sir, dahil as per Corporal Pagabaw, may nakuha na po siyang legal counsel and then kukunin na lang po namin sa Taguig CPS, sir, yung case folder para magkaroon kami ng ma-drop po namin yung motion for release, Okay. for release of vehicle, sir. Ngayon, yung daily na nawawala sa kanya, papalitan po yun. Yes, sir. Pagtulong-tulungan. Ang problema kasi, sir, masyado na matagal. Opo, sir. Yung sinasabi nilang case folder, sir, isang buwan na mahigit yun, hanggang ngayon pa rin nakukuha, sir. Ang sabi sa akin sa PAW, sir, pag pulis po ang kumuha, napakabilis lang po nun. Kung gustuhin. Opo, kung gugustuhin po. Una po, ang sabi niya sa akin, sir, ni Sir Pagabaw, kay Sir Renaro niya po na kukunin. Hindi raw po siya sinasagot nito, sana mag-aasikaso. Ngayon, nung huling conversation namin, kung makukuha na raw niya po yung case folder, ngayon, sabi ko, nangingi ako ng copy. Pero pinipilit niya, sir, na makipagkita ako sa kanila, pupunta ako sa office nila. Wala lang po akong assurance kung anong gagawin niya sa akin doon. Kaya Tama. takot po akong pumunta ron. Maunawaan Sabi ko po ko, advice po sa akin ni chairman, kayo na lang po pumunta sa barangay namin. Wala po silang kasagutan doon, sir. Tama po yung decision ninyo na huwag kayong pumunta doon, na mag-isa lang kayo, Oo nga po. kasi maraming pwedeng mangyari. Hindi ko nga po. sinasabi na lulukuhin Oo ka, nga po. may gagawin sa yung hindi maganda, pero mas mainam na yon na dapat sa isang neutral venue tulad nito. Tama po ito. Nga po. At ang kaigihan nito, sir, mismo yung hepe nila nandito para i-guarantee na this time around talagang tatrabahoin na nila yung sa motion, ida-draft at mabubuhay motion, papasok piskalya, and then babayaran po yung nawalang kita araw-araw. Colonel, maasahan ko po Yes, yun. sir. Ayun. Sa akin na ko, sir, yung wala naman talagang totally na, wala kung anong sa reklamo, sir, gusto ko ma-release yung sasakyan ko. Maghihintay ako kahit gano'n pa katagal yan. Ang inaano ko lang, sir,
Si Sir Henaro, ito, kapitbahay namin sa Manila. Parang inaano siya, parang ako pa yung may kasalanan ng lahat eh. Ha? Ikaw pa sinisisi? Ang ano niya kasi sir, ang dating sa akin, sige, reklamo mo na lang ako, haharapin ko na lang yan. Sinabi mo yun, sir? Sa text, may text po. Yeah po sir, totoo po yun sir. Ba't mo sinabi yung gano'n? Ikaw Ay, naman. ano, sir? Naabala mo ng mga itong pobre tapos Ano kasi papagalitan sir mo. may balita kasi sir doon sa lugar namin sir na nakarating sa akin na parang dating sir, 2 beses ko raw siya sir inarkila. Ang unang operation daw sir, nag-successful binigyan ko raw ng 10,000. Sabi ko sir, wala pong ganun sir, sabi ko. Pumunta po yung nanay ko sa kanila, sa nanay niya. Kaya lang Kinausap kinasama ko ng loob ko, kung sir. may alam sa nangyari sa amin. Ang kwento po ng nanay niya sa nanay ko, 2 beses na inarkila yung anak mo, yung una nakalusot, yung pangalawa nagaganyan-ganyan siya. Sabi ko, anong una? Ngayon lang ako inarkila nung kumpare ko si Yompong. Ibig sabihin, baka siguro hindi ram niya sa akin yung sasakyan ko na hindi ko alam na ginamit na pala sa una ng kapatid nila, siguro. Sabi ko, na ngayon lang ako ninarkilan yan. Sabi ko, ay ako po kasi kagawad ako eh. Madalas po yung sasakyan ko, pinapahiram ko lang po talaga. Pahiram lang po talaga yung sasakyan ko, madalas po yung ganun nangyayari. Pero yung sinasabi ko, totoo po yung sinasabi ng nanay sa nanay ko, na 2 beses na pong nangyari yun. Yung una nakalusot po. Sila pong magpapatunay kung talagang nangyari yun. Ibig sabihin, may ginagawa silang kalokohan talaga. Kung totoo pong nangyari yun. Kung una nakalusot daw yung unang arkila nila sa akin. So matatanda mayroong isang insidente na inarkila yung sasakyan mo. Hindi po talaga ako Ng kaibigan, maaaring si Rodolfo. Totally sir, di po talaga ako nagpaparkila ng sasakyan. Or napahiram mo Napahiram po siguro. kay Rodolfo Opo, siguro po. na hindi ka binayaran. Hindi po, wala pong. Pakisama lang. Opo. Pero hindi ko po alam na sa ganyang gagamitin, Ito sir. sa pangalawa, pakisama din. O hindi ka naningil. Nung hiniram, pangalawa, with ang understanding mo, hiramin lang. Oo, at hindi ramin ka lang din, sir. babayaran. Ganun din po. O mabait kang tao. Ganun po. Tapos ito pa, sir, sa kanila rin po galing, sir. Kay Rodolfo po, 4,000 yung sa akin, arkila. Kung alimbawa ganun sabi niya sa akin, sir. Pagdating po ko kay Sir Diego po, ang ano niya ang kwento, ang ano niya sa utol niya, sa inyo galing yun, sir. Oh. 10,000. Hmm. Pagdating na po ko, sir, Pagabaw, ang ano niyo kay Sir Istong, 30,000. Ganun Pagkakitaan po. pa. Opo, ganun po ang nangyari nun. Sa kanila po galing yun, sir. Hindi po sa akin galing yun. Kaya nagiginig kayo. So, ibig sabihin, libre na nga yung binigyan niya sa sasakyan na magagamit and then maniningil pa. Sisingilin pa yung opisina ng CIDG. Sa akin po sir, hindi ko po masyadong kasi po sir, bilang CEO, sila po mga operatiba natin ay may sir, inayaan po nating gampanan yung kanilang function para sa ng sir. With regards to that sir, hindi ko po talaga Ito, si Paggabaw, sir. sa totoo lang, mukha ka nga talagang hindi mapagkatiwalaan. Hindi Sir, nga. actually sir, Yung itsura mo mukhang hindi mapagkatiwalaan. Sorry Sir. Kanina pa nagsasalita siya, nakita ko nakasimangot ka habang nagsasalita siya. Di- Dapat, Corporal, pag kayo may kasalanan, kahapon na lang may pulis dito may kasalanan, sorry, pakumbaba kayo. Opo sir. Madali naman kausap itong mga complainant eh. Kailangan na nila magpakumbaba kasi habang nagmamayabang kayo, magmamataas kayo, lalo manggagalit itong tao. Siya yung agrabyado eh. Apo sir. Sensya na po sir Rapi. Hindi, wala kayong kasalanan sa akin. Sa kanya kayo may kasalanan. Yung gusto mo mag-public apology kayo sa kanya ngayon. Sige sir, willing naman po. Sige sir. Bert pa, yung nasabi ko, pasensya ka na kasi medyo na rin, stress na rin kami magkapatid. Tapos Alam ko naman, sir, alam ko naman Oo. nakasiraan na kayong pamilya. tapos Kaya hindi na po ako sumasabay sa kapatid niya, sa kumpare ko na medyo stress na rin talaga sa buhay. Oo. Ano ko lang, siyempre, may sarili rin po ang problema. oh, Gusto ko- hindi naintindihan naman namin Gusto din. ko lang talaga ma-release yung sasakyan ko kasi, sir, mula nung nahuli yun, sir, alos 2 linggo akong inaaway ng pamilya ko, ng tatay ko, ng nanay ko, mga kapatid ko. Kasi pamilyar po namin yun, service talaga namin yun. Oh, okay. Sa Parang pinapasikaso ko ngayon, sosyo-sosyo yung family. sa 2 linggo na yun, sir, mula nung mga sumunod na yun, sir, halos 1 buwan akong hindi nagpakita sa kanila. Dahil nahiya Kasi ka. nahiya po talaga sa nangyari. Captain Garcia, magandang hapon po, sir. Captain, I understand, nandyan daw po ngayon yung sasakyan ni Kagawad. Nasa kustudiya po ninyo. Yes, Senator. Yes, Senator. Narinig ko po, in custody po ng ating IOC or investigator, yung mga kable po at saka yung 2 sasakyan na napagsakyan na nagamit po sa insidente po. Okay. So, ano na pong status ng sasakyan ngayon, Captain? Actually, Senator, ganito po, yung pong mga sasakyan, so submitted as evidence. So prior po dito sa ating interview, nakausap po ng IOC na yung
prosecutor para tulungan ito pong ating nagrereklamo na mai-undertake po yung sakyan. So, ang sabi po ng prosecutor, wag daw po muna dahil hindi pa na isasubmit as evidence in court. So, ang akin pong sinabi sa aking IOC na pa-reportin po sa opisina namin ito pong ating nagrereklamo para personal po pong samahan at mag-file po kami ng motion for this evidence sa court po sa branch 74 po ng RTC po ng Taguig. Ano ipafile? Motion to release evidence po, bali sa po ang magmo-motion, pipirma po ng motion ito pong ating nagrereklamo. Sasamahan ko pong personal sa RTC kasi narapol na po ang kaso. Hindi ako eksperto sa mga prosesong legal. Pero bakit po siya mag-file ng motion? Kung akong tatanungin, dapat mag-file ng motion ito mga pulis dahil dinamay nila ang sasakyan niya at wala siyang kaalam-alam na gagamitin pala sa ganong klaseng operation. So kung meron man dapat mag-motion, kung akong tatanungin, it should not be him. Dapat hindi siyang naabala. Do you agree, Captain? Yes po, nagsangguni din po kami sa clerk of court. Ang sinabi po sa amin, ang kanila pong suggestion, ay mas papanigan po yung pong registered owner. Kasi po, nakarehistro po doon yung pangalan ng complainant po natin na sa kanya po i-release po. Hindi po i-release po, Senator, sa hindi po nakapangalang na rehistro eh. So ilalagay po natin doon sa motion yung grievance na nahiram lang ng mga yan, nagamit sa kalokohan, at kailangan po na magamit sa trabaho. At po talaga yung magre-reclaim po, Senator. Attorney Garrett, tama ba yung mga sinasabi ni Captain Garcia? Tama po yung sabi nila, kailangan mag-intervene po siya sa kaso bago po siya mag-file ng isang motion for release. Although pwede naman po to sa isang motion lang, no? Motion for intervention and release of motor vehicle po. Ngayon, ang gusto ko rin ipaliwanag, Sen, kahit po i-grant ng ating judge ang motion for release of evidence, hindi pa po tapos dun. No? Kasi i-undertake niya po na kung kinakailangan ng korte, dadalihin niya po ang vehicle sa korte. So, we can expect na may mga araw pa po siguro na makukuha sa kanya itong paggamit ng motor vehicle. Agoy. Kaya po may undertaking po yan, Senator. When we move to release evidence, we undertake to the courts na kung kakailanganin ipakita, ibabalik natin sa korte po yung vehicle. So, onting abala pa po, Senator. Akala ko pag na-release na, tapos na. Tuloy, medyo napatas ang kilay ni Kagawad. Bale sir, ang problema pa sir, hindi lang ako yung maaabala kasi hindi na po sa akin nakapangalan yung sasakyan sa kuya ko po. Ayun. Ganito lang gawin natin, Colonel, tuwing maabala yung sasakyan, mapupunta sa korte, hindi magamit, babayaran. Yes, sir. So, ganun na lang siguro, Attorney Garrett, tulad sinabi ni Captain, so magmo-motion sila at kasama itong si may-ari, si Kagawad, and then i-release sa kanyang sakyan, pero pag kinailangan ng judge, i-presenta ulit yung sakyan, ipresenta ni Kagawad. Ganun yun, di ba? Yes po, Senator. Tapos tama rin po kayo. Dapat may fair compensation naman po. Kasi explain ko lang yung isa pa pong pwedeng mangyari dito. No? Under our carnapping law po kasi, Sen, no? Ang pagkuha ng kotse without consent with intent to gain. At ang intent to gain, Senator, hindi po ito intent to gain the car. Any benefit from the car, sapat na. In short, Sen, pwede kasing carnapping to eh. Kasi ang usapan, hindi naman po gagamitin sa operation. Walang consent gamitin sa operation, kumbaga. Although, tignan natin dahil kasama naman daw po ang ating complainant sa briefing. Pero, yun po yung other scenario, no, Sen? So, encourage ko na lang po ang ating kapulisan na makipag-cooperate po sa ating complainant. Kaya nga nandito, Attorney Garrett, ang pinaka-boss mismo ng CIDG ng Quezon City Opo, Sen. para bigyan ng assurance itong complainant natin na ma-reimburse siya doon sa mga abala, yung mga nawalang kita. Tama? Yes, sir. So, ganun na lamang po, sir. Pag pupunta ka doon kay Captain, sasamahan po namin kayo para masiguro na safe ka, hindi ka maging comfortable. And si Colonel na magagaranti doon sa mga araw na nawala ng kita yung sakyan mo, i-reimburse nila. Salamat po, Senator. Okay? Salamat po. Sige, ganun lamang. Colonel, salamat sa pagpunta. Thank you, sir. At kay Sargento, kay Corporal, thank you sa pagpunta. So, tapos na. Okay na. Captain Garcia, kailan mo kailangan pumunta si Kagawad para masamahan namin, Captain? Monday po, pwede naman po. Monday po, maghapon na kasagain po natin yan hanggang sa maaprubahan. Okay, sige. And then, Colonel, mag-uusap pa rin tayo kung anong kailangan para makompensate siya na maayos. Okay. At huwag niyo siyang balikan. Baka mamaya, Apo, sir. sumbong siya rito pag inita Ay, hindi po ganun, Huwag sir. niyong gawin yun. Diba? Ikaw, Corporal, pagkabaw, pakabait na ikaw at saka ikaw. Apo, sir. Okay, tapos na. Salamat po, Senator. Thank you. Salamat po. Colonel, Thank you po, sir. Thank you po, sir. Corporal and Sargento, thank you sa inyo. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir.